Magandang hapon po. Pwede yung bati mo yung katabi mo ng good afternoon. Pati yung nasa likod, good afternoon. Okay, kamusta po kayong lahat? J1 Culture. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal Amen. So last Sunday po, pinag-usapan po natin ay 100-fold harvest. Sino po ang biyaya ni Lord ay nakatanggap na ng 100-fold harvest? Sino yung parating na? Amen. Harvest begins with a seed. Harvest begins with a seed. The seed is the only way for the harvest to come. In Tagalog, ang binhi or ang buto ay ang simula para ang ani ay dumating sa iyo. Imposibleng magkaroon ng ani nang walang tanim. Mark chapter 4 verse 26 to 27. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Verse 27, at natutulog at bumabangon siya sa araw at gabi, or gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Praise God. Christian, ang role natin ay magtanim ng seed. Sabi nyo nga po, seed. Or binhi, or buto. Ito po ang dapat nating ginagawa. Simula nung kayo po ay naging Christian, nakakarinig na kayo ng word, nagbago na po ang pananaw nyo sa paghingi kay Lord. Amen? Sino dito hanggang ngayon ay pag nag-pray ay lahat gusto niya ipangkanya. Lord, yung akin. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Para naging si Lord, pag Pasko'y Santa Claus, O kaya naman ay genie in the bottle. Hindi na, iba na tayo ngayon. Sa ngayon, mas matindi ang panlaban natin kung gusto natin magkaroon ng ani. Ito'y magsisimula sa pamamagitan ng seed or binhi or buto. Ang role natin ay magtanim ng seed. Ang role ni Lord, magpalago ng binhi at magdala ng harvest. Ano sabi dyan? At natutulog at bumabangon siya sa araw at gabi. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ganon din sa atin. Hindi natin alam kung saan papadaanin ni Lord ang harvest or blessing niya. Hindi natin alam. Pero ang sigurado, may harvest ang may tanim na seed. Don't expect harvest kung wala namang tanim. Or else, magnanakaw ka sa kapitbahay niyo ng sariling tanim na nakawin mo. O liliban ka ng bangot para makuha ang bunga ng iba. Okay, dahil ang role natin ay magtanim at ang role ni Lord ay magpalago or magpag-grow ng isang binhi, then wala kang problema sa harvest kung may seed. Kaya kung gusto mo ng harvest, huwag hilingin na magkaroon ng harvest. Hindi. Lord, gusto ko ng harvest, harvest, harvest. Hindi, darating ang harvest. Huwag hilingin ng harvest. Ang hilingin mo, seed. Siguradong mamaya, pag nagtanim ka ng seed, magkaka-harvest. Si Lord ang nagpapalago ng anumang natatanggap natin. Again, ang responsibilidad mo ay ang gagawin sa seed na pinagkatiwala sa iyo. Ano bang gagawin mo sa seed na yan? Kakainin mo ba?
Kakanyahin mo ba or itatanim mo? 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Wow! Verse 7. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi Diyos ang nagpapalago. Sino dito ang may negosyo? Sino gustong lumago ang negosyo niya? Anong ginagawa mo para lumago? Di ba ginawa mo na lahat ng paraan? Sa pagkakataong ito, may biblical principle. Kung gusto mong lumago, hayaan mong si Lord ang magpalago sa pamamagitan ng tanim mo. Si Lord ang magpalago. Sino dito gusto tumaas sa sahod? Ma-promote. Talaga parang kailangan na. Siyempre, bibigay ni Lord. Basta may seed na itinanim. Ang Diyos ang nagpapalago ng anumang seed na itinatanim natin. Therefore, walang lalago kung walang naitanim na binhi. Huwag na tayong maglokohan. Gusto mo ng mangga, hindi ka na magtatanim ng mangga. Puno ng mangga. Hindi ka magkakaroon ng mangga. Huwag mag-expect ng ani kung wala namang tanim. Huwag mag-expect ng harvest kung ang lahat ng seed ay sa sarili ininvest. Pero kung may tanim, humanda ka sa paparating na the best. Amen? Palakpakan mo si Lord. Sino po dito yung less than 3 years ka ng Christian? Less than 3 years. Sige, taas nga kamay po. Yung tunay na Christian, yan, mahal na si Lord. Yan. May relasyon kayo. 3 years less than. Sino dito more than 3 years? Taas na kamay. Sino dito kahit itanong ko, hindi sasagot? Mag-participate kayo yung pag-ibig pag nagpa-participate. Yan ay tanim. Alam niyo ba yan? O, sino dito ang more than 3 years? Ayun, madami naman pala. Halata na rin naman. O, less than 3 years. Okay, less than 3 years. Kung ikay less than 3 years, at merong mga nauna, huwag kang mag-alala. Madaling unahan niya mga yan sa pamamagitan ng seed. Marami nang nauna. Ito na ang way ni Lord sa sinabi niyang may nahuhuling, mauuna. At may mauunang, mahuhuli. Ano ang pagkakaiba nila? Kung susunod. Susunod sa sinabi ni Lord. So, principles of the seed. Pag-usapan natin. What are the principles of the seed? Number 1, giving is sowing a seed. Okay. Tanungin mo nga yung katabi mo kung anong naibigay na niyan. Ano kayo naibigay mo na? Tanungin mo, sige, tanungin mo. Ano kayo naibigay niya na? Siguro, may nabigay na yan sa kanyang anak kung may anak. Siguro may naibigay na yan sa kanyang asawa kung may asawa. Siguro may naibigay na yan sa kanyang family. Amen po ba? Amen, meron na. Ang tanong, bukod doon, meron pa ba? Yun lang. Parang limited hanggang doon lang. Pero biyaya ni Lord, pag natutunan mo to, lampas dyan ang kaya mong gawin. Lampas. So giving is sowing a seed. Every time you give, you are planting a seed. Basta nagbigay ka, ito ay binhi. At itong binhing ito ang pinalalago ni Lord. Seed represents potential. Sabi nyo nga po, potential. Kailan siya nagkakaroon ng potential? When planted in faith. It grows. Basta nakatanim, ang buto automatic sisibol at lalago. Kaya ang tawag po dyan ay potential seed. Ano mang meron kang tinatawag na potential seed. Sabi nyo nga po, potential seed. Pastor, bakit potential seed? Kasi naman, kaya potential, depende pa kung lalago o hindi. Kaya nga potential. Pag naitanim, lalago. Pag kinain, hindi. Siyempre, kinain mo. So, depende sa'yo, kaya potential. May potential na lumago, ano man ay binigay mo o itinanim mo, seed. Luke 6:38b. The amount you give will determine the amount you get back. Lagi nyo itong naririnig, pero gusto kong linawin yung verse na to. The amount you give will determine the amount you get back. Balik na rin natin yung verse. Anong gusto mong bumalik? Huwag muna tayo sa give. Yung sa give, medyo napigilan na kayo no? Give! Pastor naman.
Okay na ito. O, wag tayo doon. Doon tayo sa pangalawang part. Anong gusto mong bumalik? Pastor, gusto mong bumalik, brand new car. Wow! Anong gusto mong bumalik? Lord, Pastor, gusto kong bumalik? House and lot para hindi na kami nagre-renta. Sino gusto yon? Lord, ang gusto ko, trabaho pero hindi nakakapagod. Yun ang gusto mong bumalik. Yung trabaho, mukha kang nagtatrabaho pero hindi, parang hindi. Pero yung sahod tuloy-tuloy. Sino dito yung 1 month kang hindi pumapasok pero tuloy ang sahod? Aba, magandang balita yan. Gusto ko yan, di ba? Ito yung gusto mong amount you get back. Sa totoo lang, ang dami mong request kay Lord. Amen po ba? Sino ditong may request ng salvation ng family? Sino ditong may request ng increase? In all aspects. Amen. Lahat tayo may request. At yun yung amount you get back. Pero ano ang naunang sinabi? The amount you give will determine the amount you get back. Kaya kung ano man tinatanggap mo ngayon, kasi tapatan na, yan lang din ang iyong ibinibigay. Yan lang din ang kaya mong ibigay. Kaya yan pa lang ang tinatanggap mo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, magising ka sa katotohanan. Hindi pwedeng, Lord, wala eh. Magkano ba nakita mo? 30,000 per month, magkano itanin mo? 20 pesos. Anong nilarequest mo kay Lord? Brand new car. Hello? Hindi pwedeng lokohin si Lord. Hindi pwede. Hindi pwede ng laki-laki lang gusto mo, ay liit na liit naman ang seed mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede lokohin si Lord. Hindi pwede. Alam nyo, biyaya nila sa church po natin, hindi tayo nagsusulat kung magkano binibigay. Hindi nga rin kami nag-check kung nagbibigay ko, hindi. Hindi kami naggaganon. It is between you and God. Ay alam ko naman at halatang halata naman, kung ang tagal mo na dito, ganyan ka pa rin, ay alam ko na, hindi mo maloloko si Lord. Pero alam ko, kapag ikaw ay binayaan ni Lord ng matindi, alam ko na. Alam ko na, hindi ko na kailangan pantignan kung ano seed mo. Kasi kung anong nag-return sa'yo, alam ko na yon. O, tingnan mo nga ulit sa katabi mo. O, yan. Mukhang don at don niya yan. Grabe yan, grabe, di ba? Okay. In mathematics, kung nag-mathematics na naman si Pastor, there is a direct proportion, basta kung anong direct proportion yun, between everything we give and everything we receive. Pag sinabing direct proportion, pagtaas, parang supply demand, Pag tumaas, tataas din ang babalik. Pag lumiit ang bigay, liit din yung babalik. O, sino nagdinegosyo? O, di ba? Pag medyo tipid yung puhunan, anong balik? Medyo tipid din. Pero yung all out yung puhunan, ibang labanan yan. Di ba? Tandaan, your seed may leave your hand, but it doesn't leave your life. It enters your future. Nako. Naalala ko yung sinabi ni Lisel dati, nung nagpapatuto siya dito, nung nakapagbigay siya ng tithes. Ano yon? Yung pagtikom ang kamay, ay talagang hindi maibigay. Pero kapag nakabuka, nag-leave yung mga seed, kasi nakabuka yung kamay mo, huwag kang mag-alala. It enters your future. Humanda ka sa kakaibang ani na tatanggapin mo. Humanda ka. Pastor, pwede bang bigyan mo ako ng verse na talagang kapag napatanim ay lalago? O Genesis chapter 8 verse 22. Habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglabig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. Grabe yan! Ano daw? Ang paghahasik at pag-aani ay hindi hihinto. Hindi titigil. Ang paghahasik o sa ibang term, baka kasi Christian term itong paghahasik at pagtatanim Ang paghahasik o sa ibang term ay pagtatanim ng seed or binhing ibinibigay. Kaya kapag may narinig kayo sa isang Christian, ang sabi ay nagtanim ako, alam niyo na yon.
Ang ibig sabihin nun, nagbigay siya. O kaya nagsabi siya, ay, may seed ako. Pag sinabing may seed ako, ibig sabihin, may itinanim or ibinigay siya. Yun. Nabanggit mo na ba itong mga word na ito? Ay, may tanim ako. Or pabaliktad, ay, may nagtanim sa akin. Ay, may nagbigay sa akin. Alam nyo, baguhin na natin ang mga takbo ng pananalita natin. Lagi na tayong palabas, hindi na pakabig. Ay, may nagtanim sa akin. Ay, may nagbigay sa akin. Ay, pinagpala ako. Puro pakabig, di ba? Baliktarin na natin ang pananaw ngayon. Kung gusto mo na mas matinding blessing ang ibigay sa iyo ni Lord, pabaliktad naman. Ay, may seed ako. Ay, may tanim ako. Naku, ito'y masarap marinig, itong mga ani. Pero minsan talagang challenging po itong gawin. Laging magkasama ang pagtatanim at pag-aani. At ang sabi ng verse, hindi hihinto. Hindi hihinto. Pagtatanim, pag-aani. Pwedeng nag-aani na, nagtatanim uli sa ibang lupa. Umaani ka sa ibang lupa, nagtatanim ka uli sa ibang lupa. Tuloy-tuloy po ito. Unstoppable. Unstoppable. Kumakanta na si Pastor. Hindi hihinto ang pagtatanim mo dapat para hindi rin hihinto ang pag-aani. Pastor, ano ba ang pwedeng seed na ibigay? O yan, seed. Alam na namin, Pastor, ang pagtatanim, pag-asik, ay pagbibigay ng seed. Ano ang mga seed or buto or binhi na pwedeng ibigay? O, isa-isa natin. Pwedeng talent. Para matuto yung iba ng alam mo. Skills or alam. Pwede rin ang seed ay pag-ibig. Napakita mo ng pag-ibig ang katabi mo. Ilibre mo mamaya. Yan. May pag-ibig yan. Pag nailibre yun mamaya, naku, tuwan-tuwa yan. Yung mga AP mamaya, lalabas yan. Ilibre mo ng kape. Pag-ibig yan, pag-ibig. Food. Ano ba pwedeng seed? Yung food. Matinding seed yan, ha? Yung food. Services. Time. Sabi ng iba, ay, pwede palang seed yun na lang. Hanggang time, yung talent, skills, pag-ibig, food, services, time. Okay na ba tayo doon? Huwag ka lang tumuloy, Pastor. Yung kasunod, huwag mo na sabihin. Pero alam niyo po ba, sa Kristiyanong nananampalataya at gusto ay may impact ang seed, diretsohan na. Ito ay pera. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang tanim na pera ay mahirap ibigay. Bakit? Mahalaga sa'yo. Yung talent, ay nako, magtuturo ako kahit maghapon. Pero yung pera, ay ba, Pastor, may ibang usapan niya, pinaghirapan ko ito. Bakit? Naku, yan ang hinahabol ng lahat ng tao ngayon. Pero hindi ng Kristiyano. Hinahabol yan ng lahat ng tao. In short, ang seed ay gift or biyaya ni Lord na ipinagkatiwala sa'yo. Sabi niyo nga po, pinagkatiwala. Ang tanong, anong ginagawa mo sa pinagkatiwala ni Lord sa'yo? Iniiyo mo ba lahat? Lahat ng meron ka ay potential na seed. Potential kasi depende kung magbibigay ka o kakanyahin mong lahat. Kaya may potential pa lang. Lumago or maubos, depende sa'yo. Seed ay pagpapalang tinanggap natin. Pwedeng baon, sahod, tubo sa negosyo, interes sa ipinagamit na bagay, lugar, gadgets, or salapi. Pwede rin kita. Yan po ang seed. Ito ang mga seed na pwede mong ibigay, lalo na ha, in building and expanding His kingdom. Lalo na sa kaharian ni Lord. Lalo na sa church. Matinding seed po yan. At least, maliwanag na giving is sowing a seed. Ang pagbibigay ay pagtatanim or paggasik ng seed. Maliwanag po ba yan? Giving po yan, giving. Sige, mag-practice yan nga sa katabi mo. Yung kunwari may binigay ka. Yan. Baka hindi ka sanay no? At least kahit wala pa ngayon, nagpa-practice ka na. Ano yung binigay mo? Isang sakong bigas. Di ba? Para nagpa-practice ka na. Pang Starbucks. Di ba? Para nagpa-practice ka. Ikaw naman laging gusto mo,
Pang-iyo lahat eh. Okay. Ano nga number 1? Unang principle, giving is sowing a seed. Number 2, ay pray, matapos ko to. Hanggang number 5 to eh. The seed must be released. Sabi nyo nga po, release. Sino dito gustong nagre-release agad ng 13-month pay? O, di ba? Ay, mga masasaya, no? Wala pang bear, pero may release na ng 13-month pay. Grabe yun! Ayos! The seed must be released. Bakit? Kasi kung ang seed ay nasa iyo at wala sa lupa, don't expect tutubo yun. Hindi tutubo yun. A seed kept in your hand can't grow. Hindi lalago, hindi padadami. Kapag tikom ang kamay, walang lalagong seed unless ma-release sa lupa. At tatandaan, huwag basta lupa, dapat matabang lupa. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo, mukhang matabang lupa yan. Matabang lupa yan, matabang lupa yan. Pwede yan. Pwede pag-release ng seed yan, mamaya bubunga na kasi matabang lupa yan. Hindi amoy lupa, ha? Matabang lupa. Pastor, naintindihan ko ng seed. Talent, time, pwedeng, specifically kung gusto talaga may impact, money. Ngayon, pastor, ano naman yung lupa? Pag-usapan natin yung lupa. Kasi alam mo na ang seed. Mamaya itong katabing ito, ililibre ko to sa leadership camp sa Tagaytay. Bakit? Yun ay seed. Seed yun. Wala kang kakayahan, meron ako, may binigay sa akin si Lord, pagpapalain kita, akong gagamitin Lord para sa'yo. Yung binigay mong pang-registration niya, ang tawag doon, seed. Okay? Maliwanag ka na. Ang tanong, pastor, ano yung lupa? Okay. Lupa. Pag-usapan natin ng lupa. It can be, ito yung matatabang lupa ha, hindi basta lupa. Kasi alam ko naman tumutulong kayo sa iba. Right? Nagbibigay kayo sa nangangailangan, right? Nagbibigay kayo sa kapitbahay nyo pag walang pang-ulam, right? O kaya kung saan na lang kumukuha doon, ano? So, tumutulong naman sa iba, praise God. Pero ano yung lupa na mataba? It can be para sa gawain ni Lord. Number 1 yun, syempre. It's either church building. Matabang lupa yun. Providing everything na kailangan para marami makarinig at maayos ng gospel. May share ang word. Ikaw ang gagamitin ni Lord to prepare everything. Ministry ng go and making disciples. Yan ang matabang lupa. Other ministries. Nagtatanim ka sa nag-A group. Matabang lupa. Bakit? Ito yung foundation na nai-inlove yung mga tao kay Lord. Ito pa. Ayoko to sanang sabihin pero kailangan. It can be man of God. O tingnan mo yung katabi mo, mukhang man of God yan. Mukha bang hindi? Or woman of God. Ibang term ng Christian dito ay matabang lupa talaga. Pag sinabing, ay may matabang lupa akong nakita doon. Ang ibig lang sabihin, baka maano kayo sa term. Ang ibig sabihin nun, meron siyang Kristiyanong nakilala na na-bless siya. Meron ba kayong mga kilala ganyan? Baka A-group leader mo na yan. Pwede rin ang matabang lupa in need or nangangailangan talaga. Hindi yung lumapit sa'yo. Tapos nakalis ka. Lakas-lakas pala. Mahirap ba identify yun, di ba? Pero paano, pastor, malalaman kung matabang lupa talaga yung binigyan ko? Ito yon. Ito yung ibang tao na nilid ka ni Lord. Alam mo yun, yung parang may dumaan sa'yo, parang hindi ako mapakali. Kailangan ko talagang parang bigyan talaga yun. Sige na nga. Parang, alam mo yun? Parang kinausap ka ng banal na spirito, talagang bigyan mo siya. Yun talaga yung nilid ka ni Lord. Yung iba naman dumating, parang wala eh. Parang, sige, okay lang. Wala eh. Ito ang mahalaga. Kailangang ma-release sa lupa. Kailangang ma-release. Ano mang meron kang seed, kailangang ma-release sa lupa. Ang farmer ay hindi kinakain lahat ng harvest. Alam niyo na yan. Nagtitira siya ng seed na pantanim para muling ma-release sa lupa. Itong harvest,
kukuha siya ng ilan na ilalaan para sa sunod na pagtatanim. Hindi niya lahat kakainin yung harvest. Ganon din dapat ang Christian. Lahat ng nare-receive mo ay hindi lahat kakainin. Ang iba dyan ay i-release sa lupa, hindi lahat sa tiyan. Ikaw naman, lahat ng tinanggap mo, lalaman mo sa tiyan, anong lalago? Yun, papupuno yung inidoro. Kasi nilagay mo sa tiyan, punta ka sa CR. Yun lang. Pero hindi ka nakapagtanim doon sa natanggap mo kay Lord. Kahit ako'y paulit-ulit dito, sabi ko nga sa inyo, pag hindi pa ginagawa, paulit-ulit lang tayo. Kailangan magawa. So nahahati sa dalawa ang seed. Number 1, binhi. Anong purpose? Ihasik. Number 2, tinapay. Pagkain. So dalawa yung nare-receive mo ha. Binhi na ihasik at tinapay na pangkain mo. Siyempre, para mabuhay. Saan nyo na, Pastor, nakuha yan? 2 Corinthians chapter 9, verse 10. O, makinig kayo mabuti. Siyang, si Lord, nagbibigay ng binhi sa manghahasik. Oy! At ng tinapay bilang pagkain. Ito na yung dalawa. Binhi sa manghahasik at tinapay na pagkain. Ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik. At magpaparami ng mga bunga. Imagine nyo kung isa lang type ang seed. Hindi sinabi yung binhi sa mga hasik. Halimbawa, sinabi lang doon, tinapay bilang pagkain. Sa palagay nyo, sasabihin pa kaya yung mapaparami? Kaya pa, kung kakainin mo rin naman lahat. Kaya sinabing binhi sa mga hasik kasi yun ang paparamihin at mapaparami ang bunga, in English, ang harvest. At tumahimik ang sanlibutan. Christian, hindi na po tayo naroon sa dami nating ginagawa. We are focused sa word ni Lord. Full gospel. Lahat na. Susunod na rin lang, huwag lang kalahati. Ilahat mo na. So, ang seed ay panghasik at pangtanim. Pagkain. Maging matalino, dinadami ang seed kung itinuring na pagkain lahat. Pastor, ang dami ko na nakain. Parang lahat ng binigay sa akin ni Lord, inangkin ko lahat, kala ko akin lahat. Hindi. Dahil narinig mo to, hindi lahat sa'yo. Ikaw naman, hindi lahat. Yung seed na nai-release or nai-asik or naitanim, si Lord ang magpaparami ng seed na yon. Ang kailangan lang, mapahasik or mapatanim. Akala mo ang pangasik, iba ang makikinabang. Halimbawa, nag-bless ako ng iba, ay nakinabang siya. Totoo yun, makikinabang siya. Pero nagkakamali ka kung siya lang. Kasama ka din. Bakit? Intindihin niyo yung verse. Basahin ulit natin. Mukhang hindi niyo naiintindihan. Siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik at tinapay bilang pagkain. Kung napapansin mo, ang tinatanggap mo ay paulit-ulit lang. Sabi niyo nga, paulit-ulit lang. Ibig sabihin, tinapay ng tinapay lang din ang tinatanggap mo. Pero ang sabi ni Lord, siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik. At tanong, mga hasik ka na ba? Mga hasik ka na ba? Dahil kung mga hasik ka, hindi lang tinapay ang tatanggapin mo, kasama ang binhi. At ano mangyayari kapag hinasik mo? Siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik. Kung mga hasik ka, mapaparami yung binhi upang ihasik. At magpaparami ng mga bunga. Pag dumami ang bunga, pag-ikot-ikot na lang yun. Dumami ang bunga, o pangkain ko, pangtanim ko. Dumami ulit ang bunga, pangkain ko, pantanim ko. Laging ganon ang idea ng seed. Hindi lang sila napapagpala. Hindi mo napapansin, ikaw din.
Ikaw din. Malakas ang loob kong i-preach ito kasi alam ko kung saan ako nanggaling. Tambay sa plaza. Pasayaw-sayaw doon. Alam ko kung saan ako galing. At alam ko rin lagi akong lakad pa uwi. Dahil wala akong pera pamasahe. Alam ko yon. At alam ko din, nung sinimulan ko itong biblical principle na ito, kung paano bumago si Lord ng buhay. Kaya kung ikaw, gusto mong mabago ang buhay mo, subukan mo si Lord sa parting ito. Subukan mo siya. Huwag mong kainin ng binhi, hindi dadami. Kapag pinagtatanim ka ni Lord, may gusto siyang ibigay sa iyo. May gusto siyang paramihin bunga sa iyo. Paramihin ang pagpapala mo. Huwag mag-expect ng ani kung walang tanim. Lalo na kung kinain sa halip na i-release sa lupa. Baka may naibigay na sa iyong seed ha, pero di naman lang napatanim. Sabihin mo, sayang. Ang daming dumaan na ibinigay sa iyo ni Lord, pero lahat kinanya mo, itinuring mong tinapay, kahit seed. At sasabihin mo, Lord, naubos na, wala nang panghasik, kinain mo lahat eh. Wala ka na talaga panghasik. Ngayon po ay may nabuksang pagkakataon. Gusto nyo matabang lupa? Bibigyan ko ng matabang lupa. Gusto nyo ng seed na pantanim? Humingi kay Lord. And then, dapat handa kang magtanim. O sino itong gusto ng bini? Gusto mong mag-impart? Alam nyo po, last Sunday, nagkaroon ako ng challenge na hindi masisimulan ang simbahan natin sa lupa natin sa Simeona nang walang act of faith. Hindi masisimulan. Salamat sa biyaya ng Diyos at mayroong nagsimula. Ayoko kasi magsimula ako eh. Mukhang persado, no? No? Gusto ko, Christian mismo sa church na to. Ayoko rin manghingi sa labas. Tayo magpapagawa ng simbahan. Kahit yun ay worth 2 million, 3 million, tayo yun. Wala nang iba pa. Walang aasahan kundi si Lord lamang. Sino naniniwala na tayo magpapatayo ng church doon? Tayo yon. Wala nang ibang asahan. Tayo yon. Tayo gagamitin ni Lord. Tayo yon. Alam nyo, nag-preach ako na Sunday, nitong week, kumanda kayo ha, nagsimula na po kami. Babasahin ko para magandang script. Anong nangyari? Ito ang tawag nila by faith in action. Kasi hindi pwede, Lord, akin yan, blessing. Hindi. In action na po kami. Tayo ay magsisimula na sa project ng pag-iipon para sa pagpapatayo ng simbahan. Meron na pong nagsabi ng pledges nila na ibibigay hanggang December 2025. Kung nilinaw ka, baka December 2026. Hanggang mabuo ang pinagpe-pray nilang amount kay Lord. Pinagpe-pray yun eh, Lord, gaano kaya ang gusto mong itanim ko sa gawain mo? Magkaanong amount? Ipag-pray mo muna, wag ka maglilista. Ipag-pray mo. Syempre, gusto ko ng mga challenge. Yung talagang, alam kong, pag ibinigay ko, talagang mahirap sa akin. Susubukan ko si Lord kung magbibigay ng binhi. Kasi sabi, siyang nagbibigay ng binhi. Sino nagbibigay? Siya. Hindi si boss mo, hindi si manager, hindi si amo. Si Lord ang nagbibigay. Okay? Now, hanggang December, alam nyo, hanggang kahapon, nag-check ako. Meron na po tayong 130,000 pesos. At hindi lang yon. Hello! 7 tao lang. 7 tao. Itong side lang na to. Kayo hindi pa kasali. Ito lang side na to ha. Labis pa lang isa yan. Itong side na to, hindi pa kasali. 7 tao pa lang kami, 130,000 pesos. Ang naglista, hindi ka ba ina-expect na siya magtatanim doon? Yung kapapasok lang sa trabaho, nagsulat. Ikaw nga, tagal-tagal mo sa trabaho, hindi ka pa magpalista. What? Anong ibig sabihin? Labanan to ng pananampalataya. Pananampalataya ay bagay na hindi pa nakikita ng iyong mga mata, na hindi naririnig yun yung tenga, hindi sumasagi sa isip mo, pero pwedeng gawin ni Lord. Kumanda ka. Sabi nyo, 7 people.
Alam mo, hindi ka pa kasali. 7 pa lang yun. 7 pa lang. Baka tanungin niyo kung ano mga edad yun. Mga bata pa lahat yun. Bata pa. Pero bata pa, pero marunong naman ng palataya. Ikaw, ang tagal-tagal mo na sa simbahan ito. Ang tagal mo na nga sa ibang church pati. Galing ka, Kristiyano ka na, pero hindi ka pa kumikilos dito sa pagtatanim. Nang sagana. Sabi niyo, sagana. Huwag kang magtatanim ng iisang buto. Damihan mo para may laban. Alam niyo, prayer ko, sabi ko kasi, Lord, hanggang December ba? Pero alam niyo, by heart, parang mahina si Lord sa hanggang December. Hindi, Lord. Bago mag-bear, babayaran na dapat yun. Bago mag-bear. Para pagdating ng bear, meron ulit ibibigay. Kasi by faith by faith. Sino handang sumama? May matabang lupa, may bukas na pinto. Pag natapos kami doon, bahala kayo, sasaraduhan ko ng bilang. Wala na kayong magagawa. Sorry, hanggang doon lang. Pag sinabi kong hanggang 10 lang, magpauna kayo sa 3. Amen? Sumama po kayo. Why? Ito'y kilos ng pananampalataya. Hindi po kami milyonaryo. Hindi, wala nga po ako trabaho ngayon eh. Wala, bakasyon. August 18 papasukan. Pero, sino makikinabang dito? Buong angkan mo makikinabang dito. Kasi dadalhin ni Lord lahat yon sa church na yon. Lahat ng kapamilya mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, tita mo, second cousin, third cousin, fourth cousin, hanggang 4th generation. Dadalhin simbahan yon at magpupuri din kay Lord. Amen? O, di ba? O, number 3. Grabe. Sa April, matapos to. Number 3. God gives seed to the sower. Kapag nakita ni Lord at na-desire mo na magtanim, then God give you seed. Kahit desire. God is the source, you are the sower. Sabi nyo nga po, God is the source, you are the sower. Sabi, I am the sower. Dahil si God ang source, ikaw ang sower, gawin mo naman yung role mo. Sa Kanya nang gagaling ang lahat, most especially yung seed. Lalo na sa mga taong handang magasik or magtanim. If you're willing to sow, He's willing to supply. I repeat, if you're willing to sow, you are, sabi, He is willing to supply. Kung willing ka. Kasi yung iba, Lord, kilala mo naman ako. Kapos tayo ngayon eh. Mag-aagusto pa. Uso yung ina-agusto. Wala na si J1. Yung Agosto natin, yun ang Agos na pagpapala natin. Amen? Eh, gusto ko mga challenge, yung Agosto ka, pero yun pa dun pa mas matindi ang pagtatanim. Amen? Nilalabanan po yun by faith. 2 Corinthians chapter 9, verse 19. Talagang excited eh, no? 2 Corinthians chapter 9, verse 10a. He supplies seed to the sower and bread for food. In English yung kanina. He supplies seed to the sower. Kung sower ka, lagi ka may seed. Sabi ng isa, Pastor, ako, walang pantanim. O, sino yung ganon? Yan sabihin ako sa'yo. Nagtatights ka ba? Yun lang. Kung no ang sagot mo, simulan mo na mag-tights. Kung yes ang sagot mo, Pastor, nagtatights ako. Yes. Then, humingi ng binhi or pantanim, pwede. Bakit? Ikaw ay nakapasa sa requirement. Ang requirement ng humihingi ng binhi, nagtatights. Pastor, anong kinalaman ng tithes doon sa seed na hinihingi ko? Gusto ko nga magtanim. Anong kinalaman nun? Itong kinalaman nun. Kung gusto ngang maging part nung nagtatanim ng seed, gusto ring mapalagay ang pangalan sa listahan na nagtatanim, malaki ang kinalaman ng tithes kung magpapadala ang Diyos ng maraming seed. Bakit? Kasi ang ibabalik sa atin ni Lord dyan ay kung pinababalik sa yung tithes ay di magawa, pagtatanim pa kaya? Anong ibig sabihin? Kung yung tithes nga na 10% ay hindi magawa, anong sasabihin ni Lord sa'yo? Hingi ka ng hingi ng pantanim, yung first requirement ko di mo magawa. Paano ka magkakaroon ng bountiful harvest kung yung tinatanim mo naman ay hindi pa bountiful? Ano pa lang? Bound pa lang, bound.
Baon pa lang. Kailangan nagtatights muna, kapatid. Kaya kung nag-tights na, ay may karapatan ng humingi ng seed. Humingi sa supplier ng seed para marami pang pantanim. Hindi po ito labanan kung magkano ang laman ng bulsa. Hindi ito labanan ng ganon. Kasi alam ko at maraming nag-testify kung saan sila nagsimula na naging Christian sila. Kung gaano lang kaliit na nagsimula, pero ngayon ay pinagpapala. Hindi ito tungkol sa laki ng kita o laki ng tinatanggap. Hindi. I want to share to you ang mga binagong puso dahil sa pagtatanim at mamaya mga binagong buhay. Ang pagtatanim po ay nagsisimula sa puso, hindi sa laman ng bulsa. Pero ang dating kasi nito ay parang nagyayabang. Sino dito yung? Sa totoo lang, gusto kong mag-share ng napakaraming testimonies ng mga magtatanim. Pero syempre, alangan naman magtawag ako dito at sasabihin niya, pinagpala ako ni Lord. Ako'y nagtanim. Anong dating? Mukhang mayabang. Kaya wala na akong sinasabi kung sino. Hindi na. Anong sasabihin ko na lang? Tingnan nyo na lang yung buhay. Yun na lang. Tingnan nyo na lang kung anong ginagawa niya. Yun na lang. Okay? Dahil halatang halata sa mga magtatanim kung paano sila kadependent kay God at kung paano kumilos ang buhay, ang Diyos sa buhay nila. If may desire ka na maging kingdom financier, sabi nyo nga ba, kingdom financier. Kingdom financier. Sinerge ko pa kung ano tama. Kingdom financer o kingdom financier? Financier ang tama. Ano ang kingdom financier? They are called to fund ministries, to fund mission, to fund the churches and other kingdom purposes. Kingdom financier. If you want na isa kang ganito, simulan mong humingi ng pantanim. Maging tapat sa tithes at maging tapat sa iyong ipinangakong tanim. At si Lord ang bahala sa parating na harvest. Gusto ko to, nung nagsimula ako sa church, lalo na yung mga nagpaparotoo. Sabi nung isa, hindi ko na sabi pangalan, wala pang karapatan eh. Sabi nung isa, ako po'y pinagpala ni Lord. Ano nangyari? May nagbigay po sa akin ng van. Huh? May nagbigay ng van. Kakamag-anak nyo? Hindi po. Basta po ako binigyan ng van po eh. Bakit? Ako po'y magtatanim. Tapos. Sino dito gusto mabigyan ng van? Hindi mo kamag-anak, hindi mo kakilala, binigyan ka lang. Hindi mo alam kung paano padaanin ni Lord ang pagpapala. Ganyang kalupit kumilo si Lord. Kasi kung tapat ka, humanda ka sa harvest. Yung iba na siya challenge na. Kaya number 4, sow in faith, not in fear. I repeat, sow in faith, not in fear. Many want to harvest, but are afraid to let go of the seed. John 12:24. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. I repeat, but if it dies, it produces many seeds. Giving is a faith action. Totoo yun. Sabi nyo nga po, mamatay. Yung sa iba, takot yun pag sinasabi, ano? Pero sa Kristiyano, masaya yun. Mamatay sa sarili, yung hindi takot. Ang natural mind, if I give, I have less. But God's principle, if you give, you will increase. Magkaiba sa thinking ng mundo. Ang sasabihin ng mundo, nalamangan ka, nabawasan ka, nauto ka. Yan ang sabi ng mundo. Pero sa pananaw ni Lord, iba. If you give, you will increase. Proverbs 11:24 to 25a. Give freely and become more wealthy. Be stingy, kuripot, and lose everything.
The generous will prosper. Hindi pa rin nagbabago ang word ni Lord. Hindi pa rin niya binabago yan. Hanggang ngayon. Huwag matakot, bumitaw! Parang iba ang dating sa iba, no? Huwag matakot, magbitaw! When you let go of what's in your hand, God lets go of what's in His. Ano daw sabi? Ano ka ibig sabihin noon? When you let go of what's in your hand, hindi ka takot. Give! God lets go of what's in His. Palakayan kayo ng kamay. Sige nga. Ang hirap na ba ng pagtatanim na yan, Pastor? Ginawa ko lahat. Pag-serve ako, 24/7 na sa church ako. Pero yung pagtatanim, huwag na yan. Pag ganitong breadwinner pa ako nagsusupply sa buong family ko, tapos sasabihin mo, okay, magtanim. Kapatid, kung lahat ay umaasa sa iyo, darating ang punto ng buhay mo na wala nang aasa sa iyo kasi sinupply na rin ni Lord ang lahat ng umaasa sa iyo. Nung nagsimula po ang inyong pastor, hindi pa ako pastor, ganyan na attendee ako, tumatawa-tawa lang sa upuan. Nung nagsimula po ako, ang tatay ko walang work, ang nanay ko walang work, ang kapatid ko tumigil na sa pagpasok, ang kapatid ko naghahanap ng trabaho. Ako lang ang nagtatrabaho. 6,000 ang sahod per month. Saan naabot yun? 5 kami. Pero tapat si Lord. Ilaban na natin ilaban, kakaunti na rin naman. Ano nangyari? Ayun. Yung lahat ng umaasa sa akin, kay Lord na umaasa. Bakit? Sinuplayan na ni Lord ng kanya-kanya rin. Ako, wala na akong sinusupply. Bahala sila ngayon. Kanya-kanya na sila. Bakit? Sinupply na ni Lord ang pangangailangan nila. Walang umaasa sa'yo. Ikaw naman, pinaasa mo sa'yo lahat. Pwede naman paasahin kay Lord. Amen? Ang takot magbigay ay may poverty mentality. May isip na makakukuha, makalibre, makalamang. Poverty mentality. Hindi maaaring lokohin ng Diyos. Hindi siya kikilos sa iyong pagmamakaawa. Lord, please. Bigyan mo ko ng pagpapala, walang pambayad sa kuryente, sa tubig. Akala mo may bibigyan ka ni Lord? Hindi. Hindi siya maaawa kasi hindi kikilos siya si Lord sa pagmamakaawa. Kikilos siya sa pananampalataya. Ang may poverty mentality ay sila ay alipin ng salapi. Yes. Alipin ng salapi. Bakit? Hindi masunod ang Diyos sa sinasabi ng Diyos tungkol sa pera. Bakit takot magbigay? Baka magkulang, baka maubos, baka mawalan. Pero tingnan nyo kung gaano katapang ang babaeng balo. Alam nyo ang mga balo? Wala ng asawa. Tama? Single. Pero ang tapang ng babaeng balong ito. Mark 12:41-44. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Panginoong Yesus yan. Parang nasa church lang natin, tama? Maraming mayaman ang naguhulog ng malaking halaga. Church lang natin yan, di ba? Minamas na ni Jesus ang naguhulog. Ito ang patunay na tinitingnan ni Lord na hindi lang laman ng puso. Lord, alam mo laman ng puso na nagbibigay. No! Tinitingnan niya kung magkano binigay. Kita nyo ga? Minas na ng mga tao naguhulog ng salapi at kabangyaman. Alam kayo dito, sino kayo malaki magbigay? Sinecheck niya kung magkano ang amount. Minamasdan niya, amount. Next, verse 42. Dumating ang isang babaeng balot, siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos isang pera. 2 kusing. Yung iba, malalaki ang halaga. Yung kanya, 2 kusing. Verse 43, pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga halaga at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat. Nang naghulog sa kapangyaman. Bakit yun na lamang 2 kusing ay inihulog? Kasi nagmamasid. Pinagmamasdan, uy, babaeng balo, 2 kusing, isang pera. Alam niyang hinulog, exact amount. Naghulog sa kapangyaman. Grabe na. Na-shock si Lord. Bakit siya na-shock? Verse 44,
Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Nakakapanliit ang ating mga ibinibigay sa babaeng balo. Dahil ang binigay ng babaeng balo, mamaya ay wala na. Wala nang kasunod next time. Wala nang buhay next time. Wala nang pambili pagkain. The more na ikaw ay nangangailangan, the more kang magtanim. Hindi ang status, estado, kalagayan ng bulsa mo ang magdidikta sa pagtatanim mo. The more kang nangangailangan, the more kang magtanim. Kung gusto mong masyak si Lord, at tumahimik ang sanlibutan, Number 5. Nahit na yung nung babaeng balong tapang, Sinong galong katapang, Number 5, expect a harvest. Expect. Yung ibang Christian na sanay na sa ganitong gawain ng pagtatanim, makinig naman kayo. Sa mga magtatanim na, woo! Para sa inyo to. Talagang ibang revelation to. Yung ibang Christian na sanay na sa pagtatanim, sa gawain ito, ang pagtatanim or pagbibigay ng seed, dumarating sa punto na meron silang sinasabi na alam na ni Lord yun. Sasabihin niya, may tanim ako, para saan? Alam na ni Lord yun. Ni Lord, okay lang. Si Lord na bahala. Pero alam mo, ito ay kilos na hindi nag-e-expect ng harvest. Christian, Lord, let your will be done. Hindi biblical Pagdating sa pagbibigay at pag-expect ng harvest, ito ang biblical. Matthew 7, 7a and 8a. Humingi kayo at kayo ay bibigyan sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang problema sa Christian, tanim ng tanim, wala namang specific na hinihingi. Kaya pag dumating na hindi pa alam, na dumating na pala. Kaya pag hihingi ka, sabihin mo, Lord, yung 2025 brand new Toyota Innova Color White full tank na may gulong na extra. Fully paid. Para pag dumating sa labas, ano sasabihin mo? Praise God, ani ko ito. Ikaw naman Christian, tanim ka ng tanim, wala ka sinasabi, bahala ka na Lord. Bahala ka na Lord. Hindi mo alam, may mga dumating na, hindi mo na pasalamatan si Lord. Kasi hindi specific. Ano sabi? Humingi. Anong hinihingi? Lord, yung house and lot, yung hindi binabaha. Sige, anak, bibigyan kita na nakalutang. Specific! Lord, gusto ko ng bahay na may kasamang lupa. Yung malapit lang, wag naman yung malayo. Specific, para pag binigay sa'yo, thank you, Lord, ito na yung ani ko. Amen? Kasi kung walang pangalan ang hinihingi mo, wala kang i-expect na specific harvest. Kung in the first place, ay hindi rin naman specific ang hinihingi mo. Alam mo, malabo. Sabi mo, malabo. Pag sinabing expect a harvest, alam mo nang hinihingi mo, jowa, pogi, 6-footer, maputi, mabaho ang hininga. Specific, mahal si Lord. Specific, yun ang hinihingi. Hindi yun, basta lalaki, Lord. Ano yun? Humingi ka na rin lang, nagtanim ka na rin lang, sabi mo, lalaki. Hindi pwede yun. Hindi KJ si Lord para hindi ka bigyan. Amen? Anong prayer request mo? Lord, yung mga anak ko nasa abroad, kasama ko na ngayon. Kumikita kami dito kahit wala sila sa abroad. Basta magkakasama kami, masaya kami. At provided mo lahat. Kasi nung una, ang prayer mo, Lord, gusto ko po ng yung stability sa finances. Nagkaroon nga ng stability, pero hindi naman kayo magkakasama lahat. Specific, expect a harvest, name it.
yung ibang Christian na sanay na sa pagtatanim, huwag kang masyadong magpaka-spiritual or churchy. O yan, tatamaan kayo ngayon. Ano sasabihin nung iba? Hindi naman yan biblical. Ba't yun ang hihingin ko? Yan na yung mga churchy, napaka-spiritual. Gusto ng sasakyan na sasabihin kay Lord, Lord, yung kalooban mo. Kung ang kalooban mo yung tricycle, hindi tricycle. Aba naman, hindi naman KJ si Lord. Ang gusto naman talaga yung 4 wheels, hindi 4 wheels. Tricycle, may extra isang gulong. Hindi, biro lang. Huwag ka tayo magpaka-spiritual na, Lord, kung ito lang ang kalooban mo. Hindi yung akto ng pananampalataya, hindi nag-expect ng harvest. Ang harvest is specific. Kung ang sabi mo ay, Lord, Lexus! Lexus! At huwag mo sasabihin kung kalooban mo, Lord. Di ba sabi ni Lord, humingi at bibigyan. Hindi naman humingi with condition. Wala. Yan naman pala ang gusto, humingi at bibigyan. Then, mag-expect ng harvest. Harvest may come in different forms. Provision, opportunity, peace, spiritual growth, material things, pwede. Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Okay na ba kayo? Humahabang preaching kapag giving talaga ako eh. Pero yung ibang preaching, mabilis lang ako dyan. Ito na. Basahin natin, maganda to. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will harvest what you plant. Anong ipinalant mo? Wow! Amazing! Expect amazing harvest. Verse 8. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Verse 9. So let's not get tired of doing what is good and just the right time. Sabi nyo nga po, right time. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. Para ito sa mga magtatanim na matagal na. Sabi mo, tuloy lang. Don't give up. Darating din yon. Yun namang mga unang taon ko ng pagtatanim, parang namang wala nga nangyayari. Pero tuloy pa rin, kasi sinabi ni Lord eh. At may perfect timing si Lord. Basta don't give up. Verse 10. Therefore, whenever we have the opportunity, may sinabi ng opportunity kanina ha, at marami pang opportunities na darating, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Oh, church talaga yan. Church, maraming opportunity sa church. Sa katabi mo, may opportunity magtanim ka dyan. Reminders sa nag-e-expect ng harvest. Ito pa, para sa mga magtatanim. Ito ang pagkakamali ng marami. Pastor, ano po yun? Huwag mabuhay sa binhim mo pa kahapon. Sabi ng isa, ako po'y magtatanim kailan? 1999. Aba naman, baka naman naani mo na yon. Huwag kang mabuhay sa binhi mo kapag kahapon, baka matagal na yon. Or, naani mo na yon. Magtanim ka na ulit kasi lifestyle po ito. Pastor, ako'y tanim ng tanim pero hindi ko ramdam ang ani. May sasabihin ako sa'yo, yung mga tanim ng tanim dyan, na hindi ramdam ang ani, pwedeng parating na. Pwedeng kulang pa. Kaunti na lang. Yung iba naman ay, hindi pa tamang panahon. Ikaw naman, tatandaan mo, ang manggang wala sa tamang panahon, maasim. Masarap yung matamis. Ito, bagong revelation. Pastor, ako'y tanim ng tanim pero wala nangyayari. Itong para sa'yo. Baka hindi mo nakita ang blessing or ani mo. Kasi yung mga tanim mo dahil sabi mo, Lord, ikaw nang bahala. Baka may mga ani ka na pinigilan ng Diyos na dumating sa'yo. Na dapat may magkakagasuhan ka, sobrang laki. Pero dahil pinigilan ni Lord, pinagpala ka. Baka merong mga hindi hinayaan ng Diyos na mangyari sa buhay mo para hindi ka makagastos ng malaki.
May pinigilan ng Diyos, ang tawag doon, pagpapala. Marami pang way si Lord. Hindi lang yung blessing na naiisip mo. Pwedeng, na-receive mo na. Ano na-receive mo? Walang nagkakasakit sa family nyo. Anong pagpapala sa'yo? Ang pagpapala sa'yo, malakas ka. Malakas kang kumain. Hindi pala. Malakas sa pangatawan mo. Diba? In conclusion, don't underestimate your seed, no matter how small. Tandaan, 2 kusing, pero nasyak si Lord. Wow! Laki naman ito! Isang pera. Humanda ka sa kayang gawin ng Diyos sa iyong seed of faith in action. Pero sabi ng iba, baka... Pero paalala sa lahat ha. Ito paalala ko in conclusion to. Lastly, give not out of pressure, but with expectation and joy. Kaya ipag-pray mo kay Lord. Ipag-pray mo talaga kay Lord. Kasi ang itatanim mo today, ay aanihin mo in the future. Kung bakit ganun yan yung mga kasama mo dito, kasi nauna na sila noon, tanimin ng tanim, at marami na. Di ba kayo nagtaka? 1 year pa lang tayo sa church na to, after 1 year may aircon na. Alam nyo yung aircon na yan, kung hindi nyo natanong kung magkano, inabot din ng 120,000. Ilan ka natin? Sino-sino ba natin? Pero naipalagay agad. 3 agad hindi yung isa-isa. Isa muna ha, fundraising, isa muna ulit, tapos hindi. Nung nagpadala si Lord ng aircon, 3 agad, sabay-sabay kinabit. Ganong katindi si Lord. Bakit? Ang mga tao ay kumikilos. Every time po, sabi ng aking pastor, every time na may napipreach na ganito, may gustong ibigay ang Diyos lagi sa bawat isa. Every time na napipreach yung ganito, lagi ko naaalala na may parating na harvest. I don't know kung ano yun, pero ako'y naniniwala by faith, may ginagawa si Lord sa church ng Marikina. Marikina tayo, Metro Manila City. Hindi pala Metro Manila City, Marikina City. Ibig sabihin, narito ka sa church na to. Hindi ka lang basta at simpleng Kristiyano. Ayoko ng simpleng Kristiyano ka lang, bigating Kristiyano ka. Bigatin. Hindi by weight ha. Hindi. Bigatin. Hindi ikaw yung Kristiyano na laging umaasa. Hindi ka Kristiyano laging pabigat o laging isipin ng kasama mo. Hindi ka ganoon. Babaguhin na natin. Alam nyo, mayroon pa talaga itong part 2. Mahaba pa to oh. Sa totoo lang haba pa. Inapos ko lang hanggang number 5. May kasunod pa. I pray na masundan ulit next Sunday. Pero, ewan ko kung may attend pa next Sunday. Joke lang. Ito yung challenge. Ito yung nakakatakot sa simula. Pero kapag nasanay kang gawin to, grabe ang kayang gawin ni Lord. Magsisimula yan sa puso sa pag-iisip. Mamaya, maayos na lahat. Iaayos ni Lord ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa dahil sa decision mo na ano man ang tinatanggap mo, hindi lahat sa'yo. Laging may parte dyan si Lord. Laging merong seed na pwedeng itanim sa kahit ano pa man. And by God's grace, sabi ko nga lagi, ayoko na wala nagugutom na J1 Marikina people. Ang prayer ko pa isa, nung 4 na araw na nag-uulan, alam niyo kung ano? In my heart, Lord, I pray, sa J1 Marikina, walang nalikas. Dahil yung bahay nila ay hanggang 5th floor. Kasi nakikita ko, nasa evacuation center yung isa, ba't gano'n? Ibig sabihin, nasa lugar sila na sobrang baba. I pray, makabili sila ng lupa doon sa mataas, pero hindi magkaka-landslide. Amen? Ayoko na dumating sa punto na yung church member natin maghahanap ng pupuntahan, mag-evacuate, pabalik.
Di na. Baguhin na natin. Ang Marikina hindi na babahain. Amen? Di na pwedeng hilingin kay Lord yan specific. Ang Marikina people ay hindi na mangungutang. Amen? This coming Thursday, i-announce ko na, umattend po kayo ng midweek. Kasi may mga itinuturo sa midweek na hindi pang Sunday. Kaya umattend po kayo ng midweek this coming Thursday kasi may ituturo po ako doon. Lalo na sa sa mga medyo matagal na Christian, para sa iyo 'yon. Sobra 'yon. Kaya umattend ka, ha? Gawan mo ng paraan, alas 7 sa Huwebes. May ituturo po tayo doon na para sa iyo. Kahit bago ka lang, okay lang. Kung gusto mo nang mabuild talaga ang iyong pananampalataya. Okay? Pwede mo ba tayong tumayo lahat? Sinong masaya? Biyaya ni Lord na ituro ito. Lagi ko sinasabi, iniiwasan talaga ituro itong preaching na ito. Bakit? Aalis daw yung member. Totoo yan kasi sino ba namang magtuturo nito? Dalawa lang turo yung yung iniiwasan nila. It's either yung pagtatanim, alam mo pangalawa, impyerno. Kasi pag impyerno nakakatakot. Yung pagtatanim nakakatakot din. Pero sa JA1 Marikina, hindi ka takot. Subukan si Lord. Hindi ka takot. Nakabukas ang iyong kamay. Kasi humahakbang ka sa pananampalataya. Hindi ka napipigilan ng sitwasyon. Dahil ang Diyos mo'y buhay. Alam niya at kita niya kung paano kumilos ikaw bilang kanyang anak. And I know in my heart, lahat ng taong narito ay pangat ang buhay nila. Lord, ilagay mo kami sa level na hindi namin naisip na ilalagay mo kami doon. Lord, kami pagpapalain mo ng higit pa doon. In Jesus' name. And if you're willing na magamit ni Lord to build and expand His kingdom, worship our King. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, thank you, face towards you, and me. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, thank you. Grace towards you and with you. And 1,000 generations, and the family, and your children, and their children, and their children may say, we are part, and 1,000 generations, the family, and your children,
energy. His favor be upon you, and the generations in the family, and the children, and the children, and the children, and blessings go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. Pwede po ba nating yung mga kamay natin parang humihingi sa Panginoon? Come on, church. Lord, humihingi po kami ng binhi. Lord, humihingi po kami ng seed na pangtanim, Lord God. Lord, handa po kami to give. Lord, seed na pangtanim. Lord, hindi harvest sa pagkakataon ito. Gusto namin magamit for your kingdom to plant more seed, magtanim ng maraming binhi, Lord God, in Jesus' name. And Lord, sabi mo sa iyong salita kanina, sa Genesis chapter 8 verse 22, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani ay hindi hihinto. Lord, we declare pagtatanim, pag-aani na hindi hihinto. Hindi hihinto. Dire-diretso. Tuloy-tuloy. 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 Walang tigil. Diretso. Tanim. Ani. Tanim. Ani. Come on, church, by faith. Receive it. No! Receive. 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 God, I declare unstoppable na pagtatanim at pag-aani. Pagtatanim din pag-aani. Pagtatanim din pag-aani. Tanim, ani, tanim, ani. Lord, unstoppable. Hindi hihinto. Hindi hihinto. Hindi hihinto. Lord, hindi mapipigilan ng takot, hindi mapipigilan ng sitwasyon, hindi mapipigilan ng laman ng pulsa, hindi ito unstoppable, unstoppable! In Jesus' name! In Jesus' name!
God, ang church ay ready. Ang church ay walang takot. Ang church ay ready na ipatayo ang simbahan namin sa Simeon, Panginoon. Lord, ang church ay ready. Ang church ay ready to support na mag-open ng different churches sa paligid namin. At kami ang gamitin mo to support financially in Jesus' name. In Jesus' name. Hindi mapipigilan ang gawain mo, Panginoon. Ano man ang sitwasyon. And Lord God, I declare, hindi pa tapos ang deklarasyon namin nitong nakaraan, nung anniversary namin, na magkakaroon ng incredible increase at bawat isa. I declare, receive your increase! Receive your increase! Receive! Incredible! 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 Thank you, Lord God! Lord, excited kami at nag-e-expect kami ng mas matitinding harvest higit kaysa dati. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, laging parte sa buhay namin, sa lahat na natatanggap namin, ang pagtatanim. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name. Amen.